So today, installan natin to ng Jaos na suspension, yung Battle Z na 14-way adjustable. I'll just show you kung ano yung difference ng mga lumalabas na suspension currently in the market. Sinasabi nila, ito daw may 14-way adjustment, hindi pwede dito sa bagong Jimny. I wonder why. So ngayon, ipoprove natin kung pwede nga ba siya at anong effect. Kasi ito, sobrang paborito ko to, sobrang ganda ng adjustments na ito. Yung damping niya, sobrang okay para sa akin. So, given the fact na yung mga lumalabas ngayon currently na suspension para sa Jimny, hindi na-adjust yung rebound nila. So, ito, very promising to kasi bawat kliyente, bawat user ng sasakyan may kanya-kanyang riding preference. So, imagine, I have here 14 adjustments. So, ang maganda rito, sigurado merong tatama at tatapat sa preference ng bawat klase ng rider. So, later on, papakita namin sa inyo how we install it. And also, we'll give you some results of our test after. So, ito yung springs niya. Then, the front and rear. Das yung shocks. Puro may 14-way adjustments yan. So, check natin later on, no? So ngayon, patanggal ko lang muna yung current na suspension niya para matest na natin yung Jaos na 14-way adjustable. And then I'll do also some review tungkol dun sa previous na suspension na gamit ko and also yung sa Jaos after namin may kabit. And as you can see, by the way, no, itong JB74 na to, naka-rear disc brake na. So, from the previous drum brakes, kinonvert namin siya into disc brake na, completely bolt-on. Ito, specific talaga para sa JB74. Walang conversions, walang modifications. It's pure bolt-on. Also, by the way, if you can see, pati mga trailing arms na ito, nakapalit na. We used hard race. Front and rear yan. Radius arm, trail arms. Then also yung brake lines na ito naka Goodrich steel braided. And sige, so later pakita natin pagka nagsimula na tayo mag-install. Kakabit ng shocks si Arnold. Discuss ko sa inyo bakit tayo meron nito. This is what you call a panhard relocator kit. Yung mga iba na ayaw mag-adjustable panhard, ito yung kinakabit. So, magtataka siguro kayo bakit dito sa unit na to may adjustable panhard na and yet meron pa rin itong panhard relocator. Medyo meticuloso lang kasi ako sa positioning ng lateral panhard. Gusto ko ibalik siya sa dati niyang pwesto kasi pag lifted yung rig, itong lateral panhard na to, yung angulo niya medyo nagbabago. So gusto ko ibalik sa stock geometry, kaya nilagyan ko nito. Pero since meron na nito, bakit naglagay pa rin ako ng adjustable na panhard? Kasi pag adjustable yung panhard mo, pwede mong i-0-0 yung mismong settings mo. Unlike kung nag-rely ka lang sa ganitong relocator, kung ano yung repositioning na ginawa niya, that's it. Unlike ito, bukod sa yung position na bago ko na, kaya ko pang i-0-0 due to the adjustments. So, yun lang. Nold, sa kabila or gusto mo dito na lang? Magkakabit ka rito ng shocks? Sige. So, ngayon, ikakabit na natin yung yung shocks ng Jaos Battle Z na may adjustable rebound. So there, as you can see, wala namang kahit anong kailangan baguhin.
So, bakit nga ba karamihan sinasabi hindi raw pwede ito gamitin dito sa JB74? Kasi ang claim nila, para daw yan sa lumang jeepney. So, bakit nga ba? Ano bang problema pag ito ang kinabit natin sa JB74? So, we will show you. Kakabit ng shocks si Arnold. Discuss kasi. So now, tanggalin na muna natin yung lumang suspension dun sa harapan. Yung una naming test. Fade or yung pagbabago ng feel ng preno. So, we're almost done with the installation of the JAOS suspension both sa rear at saka dito sa front. So, after this, we'll have another video yung pag-upgrade naman ng big brake kit. Then, after that, we'll be doing a test for this rig na. So, watch out.
all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't